Kumusta kayo mga kababayan dyan po sa Pilipinas, dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah, is Malaysia po. Kumusta kayo? I hope everything is running smoothly sa inyo. Ito po, nandito na naman si Nico Fabian sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. May mga usapan, may mga issues tayo ngayon na I would like to touch on, mga importanteng notisya na I can share with you ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, sa West Malaysia, sa Kuala Lumpur. Nandito ako ngayon sa Kuala Lumpur. And of course, yon mga overseas Filipino workers, kababayan ko po, mga kaibigan ko, at saka mga Malaysian friends ko po, dyan sa Sabah East Malaysia, particularly sa Kota Kinabalu. I would like to share with you this news. But first and foremost, greet muna tayo sa mga bayani natin dyan po sa Pilipinas. No? Today, ang Philippines is celebrating Heroes Day, and I was made to understand today is a holiday in the Philippines. So, today is August 25th na po, no? 25. And holiday, ingat-ingat lang kayo po because I heard that dyan po sa Pilipinas and especially dyan po sa Zamboanga City, I heard na malakas ang ulan dyan po sa Zamboanga City and nearby areas. In fact, nakita ko sa social media ang mga pictures, mga video clips po sa Zamboanga, sa barangay Tumaga. Tumaga po, I saw one video clip po na pumasok ng tubig sa mga bahay ng mga residente dyan po sa Tumaga o barangay Tumaga. So, ingat lang kayo po, no? Ingat, take good care of yourself. Ang mga properties po, kung pwede pa i-salvage, salvage natin yan po. And mga bata, take care of them. Make sure that they won't be playing sa tubig po, no? It's a dirty water. Remember that. And those who are residing sa mga riverbanks po, ingat kayo talaga. Ingat talaga kayo talaga. Monitor ang whereabouts ng mga anak natin, ng mga bata po. And monitor the rising water dyan po sa river, near sa mga houses ninyo. Near sa mga houses ninyo. Okay? Diretso na tayo po. Now, the first thing that I'm going to share with you is that based on my title today, yon ready na ang legal team ni former President Rodrigo Roa Duterte para sa September 23. Anong ibig sabihin yun? September 23, there will be a ICC hearing po, ang hearing of the charges of President or former President Rodrigo Roa Duterte po dyan po sa International Criminal Court or ICC. No? ICC. So, ready na ready according to the Chief Counsel, si Nicholas Kaufman, ready na sila po, and I will share with you itong news video clip that I have prepared for all of you po para at least you will know anong latest developments tungkol kay Tatay Digong. Nandito po, let's watch and listen to this video clip that I have prepared para sa atin lahat, no? Para sa atin lahat regarding ang updates of Tatay Digong. Let's listen to this. Pangulong Rodrigo Duterte na handa na sila para sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC na nakatakda sa September 23. Tinatayag ang abot sa 5 oras ang kanilang presentasyon. Tig 30 minuto para sa opening and closing statements at 3 hanggang 4 na oras naman ang nakalaan para sa oral presentation. Tatalakayin ng depensa ang mga legal na issue kaugnay ng umano'y pananagutan ni FPRRD sa mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra droga. Ni Attorney Kaufman, walang krimeng ginawa si Duterte at dapat siyang naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon. Yan po ang balita tungkol kay Tatay Digong. Ready na ang legal team ni Tatay Digong to face the hearing of charges sa September 23rd. Next month na yan po. And ang legal team chief
ng council nila po, si Attorney Nicholas Kaufman, walang problema daw si former President Rodrigo Roa Duterte, and dapat daw si Tatay Digong po nasa Pilipinas and continue his mga good deeds that he did when he was the president. When he was the president of the Philippines, 2026 hanggang 2022, middle of 2022. So, let's see po. And I was made to understand also that the legal team of former President Rodrigo Roa Duterte, or Tatay Digong, as fondly called by many Filipinos, na they will still push through ang interim release of Tatay Digong. Ibig sabihin, for the temporary release of Tatay Digong. I only don't know whether kailangan ba talaga si Tatay Digong during the hearing of charges po sa September 23rd, kailangan ba siya talaga physically present or pwede na yan po sa online? Wala tayong balita dyan. And let's see. But anyway, dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nick po, I'll make sure that I'm going to monitor closely ang mga developments dito po sa reading of charges of Tatay Digong, schedule of September 23, and any updates regarding this issue po, I will make sure that kayo, mga followers ko po, dito sa Malaysia, sa West Malaysia, sa East Malaysia po, sa East Malaysia, mayroon tayong two states. We have Sarawak and Sabah. And karamihan ng mga Pilipinos mo, maraming Pilipino po nakatira sa Sabah, East Malaysia, dahil po ang Sabah, ang location ng Sabah, East Malaysia is very near to Mindanao. Very near to Mindanao. Ibig sabihin, malapit ng Sabah sa Barm area or Sambasulta area. It means Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. In fact, if you pass by through via Tawi-Tawi coming to Sabah, especially dito mga backdoor passengers natin, and I am not encouraging you, mga kababayan ko po, never attempt to come to Sabah via the backdoor, although it's very near po, from Sitangkay in Tawi-Tawi, it will take only few hours speedboat to come to the nearest district dito sa Sabah, and that is Sempurna, the district of Sempurna. And from Bongao, Tawi-Tawi, you come to Lahadato, malapit din yun po, But from Bongao to Kota Kinabalu, malayo yun po. Bongao to Tawau, malayo yun po. And may ferry tayo from Zamboanga City to Sandakan. It will take roughly around almost 24 hours po via ang malaking barko ng Allison Shipping Line, which is a Zamboanga-based shipping line company po. So, yun. Ang sigaw ng mga tao, mga Filipinos dito sa Sabah po, especially now that maingay ang controversial stories dyan po sa Pilipinas, particularly itong flood control projects po. Ang dami po, Ang dami pala yun po, ang flood control projects. And amounting to what? 545 billion pesos po, 545 billion pesos. And of this worth of flood control projects in the Philippines, so po, nationwide po, 545 billion pesos, not million and not M, but it is B, billion pesos. Now, a majority of these projects, or the bulk of this amount, were awarded to only 15 contractors po, dyan sa Pilipinas. And these 50 contractors apparently, reportedly, allegedly, they did not do the job properly, even to the extent na may mga projects po identified na po, some of the projects were identified by no less than our president, si President Ferdinand Bongbong Marcos po, sa Bulacan, sa Mindoro, Oriental Mindoro, and some other areas na dyan po sa Pilipinas, sa Manila po, Ghost projects ito. Ghost projects, ibig sabihin, wala talaga
but ang pera already paid to the contractor. Paano nangyari po? We don't know. But very soon we will know kung sino-sino ito po. And I have some footages dito that I'm going to share with you. So at least you will not be blurred on the issue. You will not be blurred on the issue. No? And here in this program, which is meant for mga kababayan natin dito po sa Malaysia, and of course, other overseas Filipino workers in other parts of the world, no? Outside the Philippines. So this program is dedicated to all of you and also to our fellow countrymen dyan po sa Pilipinas. At this, masing paano, I will be able to give you ano mga latest developments po. No? Maybe not all, mga importante lang po. No? You will know what is happening in the Philippines. In the Philippines po. Okay, now talking about flood. When we talk about flood, as I was saying earlier during my opening of this program, na baha ang Zamboanga City. So, I hope ang kababayan natin po sa Zamboanga, no? Ingat-ingat lang kayo po. And our kababayan dito po sa Malaysia, don't worry much about your relatives in Zamboanga City. Dahil I was made to understand our local government unit under the leadership of newly elected mayor, si Kimer Olaso, has already dispatched the relevant authorities to extend helping hands to the flush victims and at the same time extend whatever assistance they can give to those affected. And ano ba? Zamboanga City was not mentioned as one of the problematic areas dyan po sa controversial issue of the flood control projects. Although, ang former congressman natin dyan po sa Zamboanga and the former majority leader ng House of Representatives, and I'm referring to former Representative Manuel Dalipe or si Manix Dalipe po, sa mga social media na kita natin po na lumabas, may mga question marks dyan po, no? But still question mark po until proven guilty, then we can say na totoo itong mga storya o mga balita o mga rumors circulating in the social media. Apparently, his net asset, when he stepped down as the majority leader of the House of Representatives last month po, amounted to 1.4 billion pesos. 1.4 billion pesos. So, where he got this money po, that we don't know. But these are the stories, stories circulating in the social media. True or not, we don't know po. That's why I said, it's not confirmed. Although, apart from former majority leader Dalipe, mayroon din si Representative Saldico, si Speaker Martin Romualdez po, no? Nandyan din po ang mga ang lumabas din ang storya about ang net asset nila, no? I think dyan sa social media nakita ko po si Romualdez, I think something like 3.4, I don't know, 3 something billion, billion po ang asset ni Martin Romualdez. And si Saldico din po may 1.6 yata, 1.5, 1.6. That is what I saw. I'm not so sure, but anyway, figure-wise, I'm not sure, but I saw ang posting dyan sa social media po this morning. This morning. So anyway, sige lang. Let's move on sa problema dyan sa Pilipinas. What I'm going to share with you now is a portion of the special report of Jessica, ano ba yun? Si Jessica Soha. Now, she's a very prominent broadcaster dyan po sa Pilipinas, and she normally do investigative reporting po. Jessica Soho.
Now, mayroon tayong dito ang video clip niya po tungkol sa proyekto, controversial issue, itong flood control projects from 2022 hanggang 2025 po. Portion lang ito po dahil mahaba ang special report niya. But anyway, I managed to record a portion of it and I want to share with you po para at least mayroon kayong mga idea. Ano ba itong issue since the past 2 weeks na po, no? May mga issue tayo regarding itong flood control project sa Pilipinas. Ang dami po kalokohan. So, in the meantime, ito po, let me share you ang special report ni Jessica Song. Hold on, medyo muted ito. Sandali. Uusapan ngayon kung paano tayo halos lunurin na ng mga pagbaha at marami pa nga ang nagka-leptospirosis. Gayong hindi lang pala bilyones kundi trilyones ang napunta sa flood control projects ng gobyerno at ang iba pang mga proyekto na parang kinorakot lang. Sino ba ang mga dapat managot? Bunsod ng sunod-sunod na mga bagyong kamakailan na nagdulot ng mga pagbaha. Tumaas ang bilang ng mga nagka-leptospirosis. Ang mga pampublikong ospital nag-overcapacity kaya may mga nagdeklara na ng leptospirosis surge. Pero ayon sa Independent Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, hindi lang daw leptospirosis surge ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Pati na ang tunay na ugat ng paglaganap ng sakit na ito na kung tawagin niya, kleptopyrosis. Pinagsamang mga salitang leptospirosis at kleptomania o hindi mapigilang pagnanakaw. Ayon kay Liachon, ninakaw kasi ang pondong dapat inilaan sa flood control projects. Hanggang ang Pangulo na mismo ang nainis. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sinundan ng hearing sa Senado. Ilang project ka na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Paano nga ba tayo humantong sa ganito? Ang bilyones na nakalaan para masolusyonan ang taon-taon na lang nating problema sa mga baha. Nakurakot! Ilang linggo na ang nakararaan mula nung humagupit ang sunod-sunod na mga bagyo. Pero ang barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, heto, lubog pa rin sa baha. 80% ng barangay ko nakalubog sa tubig. Dahil abot tuhod pa rin ang tubig, ang mga residente kailangang magbangka. Ang ilang mga pasilidad ng May Sulaw Elementary School hindi na mapakinabangan. Tuwing ganito po na may high tide, ito po ang level ng tubig na nakikita nyo ngayon, ito po ay tumataas pa hanggang dibdib. Ang itinuturong salarin ang palpak na flood control project sa kanilang barangay. Hindi tama yung pagkatuksong niya. Kaya siguro bumitak. Malaking bagay ito kasi kung lumalaki tubig, hindi basta-basta pumapasok rito sa amin. Kaya kung papupo ito, baka konting tubig na lang pumasok sa amin. Sa Lucena, Quezon, ang flood control project na nagkakahalaga raw ng humigit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagbuho. Hanggang inilabas na ng Pangulo mismo ang listahan niya ng 15 pinakamalalaking contractors daw na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Sa 545 billion pesos na budget daw para sa mga proyekto nitong nakaraang 3 taon, 20% nito o humigit kumulang 100 billion pesos napunta lang sa 15 contractors na ito. Kasi pagkakakilala yung nag-o-offer, nag-uusap-usap muna sila kung ano yung offer nila. Ang market economic system, ang tawag dyan, oligopoly, unethical. Pino na rin ang Pangulo na karamihan sa mga proyekto, hindi lang pareho ang presyo o
buses sa bayan ng Kalumpit na pinaglaanan ng 77.1 million pesos. Pinuna ng Pangulo na ang materyales na ginamit substandard. Tignan mo naman ninyo, paano magiging completed yan? Masukal na yan. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nag-dredge. Pinuntahan din niya ang baliwag para sa proyektong nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa itong ghost project. I'm getting very angry. Wala talaga 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Wala. Hanggang saan nga kaya aabot itong pagsiwalat sa mga kurakot o katiwalian sa gobyerno? Sa linggong ito, nakarating ito sa Senado. Nitong Martes, ipinatawag sa Senado ang top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Yung sinasabi kong 1992 is highway pa yun. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Isa sa mga nagsiwalat ng mga di umano maanumalyang mga proyekto ng gobyerno, si Senator Panfil Lacson. Sa nauna na niyang pahayag, sinabi niyang hindi bababa sa 67 na mga kongresista ang di umano supplier o contractor din mismo ng government projects. Sa kanyang privilege speech, inilahad ni Senator Panfilo Lacson kung paano raw kinurakot ang pundong nakalaan para sa flood control projects sa ilang mga probinsya gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental Mindoro. Kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabot nila sa gobyerno sa paghahati-hatian ng pondo kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang mundo. Isa sa mga kontraktor na binanggit ni Lacson ang Darcy and Anna Builders and Trading. Ayon sa dokumentong isinumite ng DPWH, wala namang opisina ng Darcy and Anna Builders and Trading sa nakarehistro nitong address. Hello Darcy, ang Ana, nasaan ng flood control? Nagtanong-tanong ang aming team sa lugar. Ang mga nakausap nilang residente, itinuro sila sa kabilang barangay kung saan daw posibleng nakatira ang mga kontraktor. Gayunman, hindi sila nagbigay ng pahayag. Sa barangay Santa Lucia sa Capas Tarlac, gumuho rin agad ang dike nung nagkasunod-sunod ang mga bagyo at habagat. 24 million pesos daw ang inilaan para sa proyektong ito. Kasi dati hindi na po naka-semento yan eh. Buhangin po ito eh. Pag umano ng tubig, nahagos yung buhangin sa baba. Ganyan po bumigay yan. Yung DPWH kasi ang may jurisdiction sa mga flood control projects dito sa bayan ng Capas, including itong mga slope protection. Walang coordination sa amin yung mga contractors. Ayon sa munisipyo, ang kontratista para sa proyektong ito, Santo Cristo Construction and Trading Incorporated, na ang opisina pinuntahan ng aming team sa Bataan, pero wala naman silang nadatnan doon. Sa probinsya naman ng Oriental Mindoro, na binanggit din ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech, siyam na dike ang gumuho rin, kabilang na ang isang ito sa bayan ng Bungabo, na ang ginastos 217 million pesos. So nung kalaksan po, hindi po ito nababa. Itong dike na ito, nung lumiit na lang po yung tubig, saka po siya bumagsak. Kung may kontratista dito pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa ma-bar ito, dapat bukod sa masuspindi, dapat ito tama na, huwag nang pabibigyan ulit ng proyekto. Ang kabuuang halaga ng siyam na mga dike, 1.9 billion pesos. Yung mga flood control projects po na nasabi na may nasira, hindi pa po tapos yung proyekto na iba. Meron po kasing warranty ang mga proyekto na kung saan dapat 1 year ay may retention ng pondo sa contractor at meron pong 5 years na warranty period para ayusin po yung mga nasira. Nagbibigay po ng tiwala sa DPWH pero kung meron po talagang pagkukulang, saka po natin panagutin. 6 sa mga ito nakakontrata sa SunWest Incorporated ng negosyanteng si Elizalde Zaldico na ngayon party list representative ng Ako Bicol.
Pero ayon kay Zaldico, nag-divest na siya ng mga interes niya sa SunWest noong 2019. Ayon sa ibinigay na statement ng SunWest Construction and Development Corporation, 5% ng kanilang flood control projects sa Mindoro ang nagkapinsala. As a quadruple A government contractor, SunWest Inc. is mindful of its contractual obligations with the DPWH and will abide by its terms and conditions. Ang isa naman sa siyam na dike nakakontrata sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ni Pacifico Curly Discaya II, asawa ni Sara Discaya, na tinalo ng kampo ni Mayor Vico Soto sa Pasig nito lang nakaraang eleksyon. Nagtungo rin ang aming team sa nakalistang address ng St. Timothy Construction Corporation na building din pala ng St. Gerard Construction na pagmamayari pa rin ang mga Discaya. Pero hindi rin sila nagbigay ng pahayag. Walang humarap sa aming team. Humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si DPWH Secretary Manuel Bunoan. Sinabi niyang naniniwala siyang may mga ghost flood control projects. Who in particular informed you? There are. Well, there are people actually who can testify, Your Honor. These are the projects that we are now intensively validating. Itong sa Okay, yun po. Narinig natin ang portion of the special report of Jessica Soho about itong controversial flood control projects dyan po sa Pilipinas carried out nationwide from 2022 hanggang 2025, hanggang ngayon po, no? And at least now you have an idea. Mayroon na kayong idea kung ano ba talaga itong issue. For those who are still there na po, kalokohan, corruption, this is corruption activities po, no? Carried out, hindi lang po ang mga negosyante, mga businessmen, mga kompanya po. Carried out by, allegedly, reportedly again, kasi hindi pa tayo na-confirm, no po, na carried out by our lawmakers po. Yung mga nag-elect tayo, mga politicians, elected politicians, we put them as our representative dyan po sa House of Representative o mga kongreso o sa kongreso po. Sila po are involved. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. In fairness, na hindi naman lahat mga congressmen are corrupt. Pero mayroon din, confirm po, mayroon din na involved sila sa itong awarding of projects po. Awarding of projects. And the two names mentioned, one is the former committee chairman of appropriation ng House of Representatives, si Representative Zaldico, and lawmakers, senators, politicians, governors, mayors are calling him to come out openly and explain to us ano talaga ang role niya dito po sa mga awarding of flood control projects, anong participation niya po sa insertions of several insertions po sa national budget po of 2025, which has been described as the worst corrupt national budget in the history of the Philippines. Mayroon pa ngayon mga haka-haka na wala na daw sa Pilipinas si Representative Zaldico, but it is unconfirmed po. Unconfirmed. Wag naman sana po, no? We do some fake news po sa tao po, no? Especially itong tao is involved sa sabihin natin allegation of participation sa illegal activities in awarding participation of these flood control projects po sa lugar nila at saka sa entire nation or country natin po. Okay? So, I will share you another one, video clip, also a portion of Jessica's special report po. And this time around, it is involving si Jessica Soho reporting to us about si former PNP General Benjamin Magalong, and now he is the Baguio City
mayor po, no? Dyan sa Baguio City. And he's very vocal. And he's very vocal when it comes to this anomalies involving itong flash control projects. Dyan po sa lugar niya po sa Baguio po. And he's a whistleblower. Considered as a whistleblower. And he said he got the evidences to prove what he's saying. And he will attend if invited the any hearing, investigation carried out by the House of Representatives or the Senate. But he will take it over whether he will give his evidences to the TRICOM ba yun? Quadcom ba yun sa House of Representatives because of trust factors. In other words, he don't trust ang members ng committee carrying out this investigation po. Carrying out this investigation. So, let me share you with this share you this video clip po, which I recorded and prepared for all of you. Nandito po. Let's listen to this. Okay? Ang lead convener ng M4GG o Mayors for Good Governance. Retiradong general ng PNP si Mayor Magalong. Dati rin siyang hepe ng CIDG o ng Criminal Investigation Detection Group na siya rin inatasang nag-imbestiga sa Mamasapano Massacre taong 2015. I sacrifice my career to fight for what is right. Ganon din yung Mama Sapano. I fought for what is right. Ano pa ba question ninyo sa reputation contract record ko? Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes, good afternoon, Jessica. Pwede po bang malaman, paano niyo po naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance ng movement? Nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Is corruption now becoming a norm in government? Marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan. Kawawa ka lang dyan. Naalala ko na tumawag doon sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Then we built the Mayors for Good Governance na the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. At wala kaming ginawang filtering. After mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukunti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sila sabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno? Alam mo sa 202, lumalabas na 11% lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit ayaw mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo. Ganun mo ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan na yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated, don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private. Worried about flight ticket prices? Download the Trip.com app. Set up price drop alerts to easily find flights within your budget. Noon pang nakaraang taon, inilabas ni Magalong ang mga nadiskubre niyang diwanong anomalya sa DPWH sa Cordillera Administrative Region o CAR, katulad ng overpriced na pagbili ng tinatawag na cat's eyes o reflector lights sa mga kalsada. Ang aktual na presyo ng bawat unit ng cat's eyes nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa detailed unit price analysis ng DPWH, 11,720 pesos na ang presyo. Ibig sabihin, overpriced ng 10,370 pesos per unit. Kung may 100 cat's eyes sa kalsada, gagastos ang gobyerno ng mahigit 1.1 million pesos sa halagang dapat
lang sana 135,000 pesos. Sa computation ni Mayor Magalo, 9.8 billion pesos ang kabuang halaga ng naibulsa para lamang sa Cat's Eyes. 121,330 pesos ang inilaang pondo para sa yellow barriers sa bawat isang metro ng kalsada. Pero ang aktual na presyo lang daw nito, 20,000 pesos. Malinaw na ang kickback kada isang metro mahigit 100,000 pesos. Ang presyo ng rock netting ayon kay Mayor Magalo, 6,000 pesos kada square meter. Pero ang nakalista raw sa DPWH, 25,000 pesos noong 2023. Kaya kung susumahin sa kabuuan para sa lahat ng rock netting na binili para sa Cordillera taong 2017 hanggang 2023, 46.61 billion pesos. Sa pagtatantya ni Mayor Magalo, 28 billion pesos dito ang napunta sa kickback. Alright, yun po. Narinig natin ang special report ni Jessica Soho and mga figures binigay, mga allegations or claim ni Mayor Magalong. No? Imagine, ang cat eye alone, it costs only 1,000 plus, but nilagay sila, overpriced po, 11,000. Grabe, no? Net drug netting po. 6,000 lang yan po. And it became 25,000. Grabe. Grabe po. May ebidensya si Mayor Magalong. Sabi niya po, mayroon siya po. And he will show this. Sa right platform, sa right forum po. He will show na may kalukuhan talaga po. And the way we look at it po, ito mga flush control projects natin po, may kalukuhan talaga. Not only they did not follow the specifications ng proyekto po, no? May mga ghost project. Si Presidente Bongbong Marcos mismo, confirmed po, may ghost project. They did not follow the specifications. May mga projects sa iba-ibang parte sa Pilipinas, parehas ang presyo, parehas ang specification. Paano yung nangyari? Paano yung nangyari? So, ibig sabihin, mayroon talaga kalokohan po. That is already confirmed. The way we base on mga findings, initial findings ng mga investigations natin, carried out by Senator Ping Lacson, carried out by President Bongbong Marcos, initial, early findings ng Blue Ribbon Committee po na mayroong kalokohan talaga. That is already a fact. May kalokohan talaga. Now, what we want to see now is sino yon? Name the people po. Kagaya sa pork barrel. Name the people po and make sure na itong mga tao will be punished. The long arm of the law will go after them talaga po. And justice will be served sa mga taxpayers po. Alright. Now, talking about contractors po, no? When we talk about contractors, so, mayroon tayong dito isang news. Isang news po. Sandali, ano ba ito? May isang news tayo dito, which I want to share po, regarding itong isang contractor po, and he participated in the election, midterm election po. Midterm election dyan po sa Pasig City against Vico Soto po, no? Ito pala po, she is part of this mga contractors po, ang pamilya niya. Let me read to you this story po. I got it from ABS-CBN. Ang heading ng story is Jinggoy to Sara Diskaya. Name your PWH contact. PWH means Department of Public Works and Highway. Ito po ang news. Detalyes ng news po. Senator Jinggoy Estrada on Monday or today
he wants Sara Diskaya, a former Pasig City mayoral candidate, to name her contacts in the Department of Public Works and Highways who help her firm score flood control contracts from the agency. Well, first of all, I will ask her, sino ba ang contact mo dyan sa DPWH? How come you garnered a lot of contracts there? Estrada told ANC during the interview. Estrada is eyeing collusion between the contractors and the PWH officials as the reason with only 15 contractors garnered most of the flood control contracts in the country. Among them was Diskaya's firm. Collusion number 1, paglalawa. Siguro nag-advance na itong mga contractor sa mga opisyal ng DPWH. Sino-sino yun po sila? Sabi ni Senator Estrada. President Ferdinand Marcos Jr. earlier said he would summon St. Timothy Construction, the contractor that won billions of pesos in government projects, to explain why a flood control structure in Bulacan remained incomplete and substandard over 2 years since its expected completion date. St. Timothy Construction is linked to Pacifico and Sara Diskaya, a husband and wife duo who control a group of construction companies based in Pasig City. Estrada also said he would request the Senate Blue Ribbon Committee to issue a warrant of arrest for contractors who continue to skip the Senate inquiry into questionable flood control projects. Senate President Francis Escudero on Monday said he has signed the subpoenas for the flood control contracts to compel them to the next or to attend in the next Senate hearing in the issue. Yan po, may subpoena na sila, ha? Kasi out of the 15, 7 lang. Last week, when nag-jumpstart na ang Blue Ribbon Committee hearing po, investigation po, out of the 15 companies mentioned by President Bongbong Marcos, who were given huge amount of projects po, worth of projects, only 7 attended the meeting. Ang mga iba po, they have a lot of excuses, and it is for this reason that during the hearing last week, si Senator Bato de la Rosa passed a motion asking to subpoena those who failed to attend the first meeting po, no? The first meeting. So, let's see po. And gusto ni Estrada na hindi dapat they will send ang representative na kumpanya. Dapat daw yun po ang may-ari talaga. Kagaya ni ang wife o si Pacifico, ang husband, or si Desena, ang wife itself will appear po para whatever questions that we would like to ask or they will be asking po, they will be able to answer. Kung representatives lang yan po, it will be a waste of time. Yon sabi ni Senator Jinggoy Estrada. So, ganito po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. And I will continue to monitor whatever situation or mga updates dyan po sa programa o sa issues na yan dyan po sa Pilipinas. And I will also continue to monitor ang weather condition dyan po sa Pilipinas dahil I was made to understand as early as this morning po, baha na ang Zamboanga City and some areas because we're expecting another typhoon ba yun? To landfall somewhere in Mindanao po, no? Anytime. And let's see. Whatever updates mayroon tayo, tune in na kayo po dito sa Nick Talk, Career Talk with Nico, para this you will be updated.
huwag natin kalimutan din ang shoutout kay Merilo Pentojo is watching my program today. And of course, ang mga kaibigan natin, mga followers natin dyan po sa Kota Kinabalu City, sa Sabah, East Malaysia, ang friends ko po dyan sa Cebu, sa Manila, Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, siguro nandito na lang ang programa natin for this beautiful Monday. Weather condition dito po sa Kuala Lumpur, perfect. Maganda ang weather condition. And ingat-ingat lang tayo po ang mga kababayan natin dyan po sa Pilipinas because you are experiencing, some parts of the Philippines are experiencing heavy downpour, especially dyan sa Zamboanga. So, with this, siguro, once again, si Nico Fabian would like to say again, thank you very much for making me a part of your day today. And since this is the start of a week-long working week, sana lang po we'll do our best para maganda ang sabihin natin ang trabaho natin po and happy ang mga employers natin po. Hanggang sa Friday, give your best po sa trabaho natin po para masaya din ang mga employers natin and hopefully there will be salary increase. Salary increase. So with this, hanggang dito na lang. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And I'll see you in my next episode. Bye.